ay pag-aaralan po natin yung tagpo po sa buhay ng ating Panginoong Hesus kung saan meron po siyang tinawag. Di ba po kapag binabalikan po natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pag-uumpisa ng kanyang misyon, maraming tao po siya na tinawag. At ngayong umaga po, isa na po doon sa kanyang mga tinawag, yung pong ating pag-aaralan. Maikli lamang po ito at ito po ay makikita po natin sa Ebanghelyo po, sa Aklat ni Mateo, Kabanata 9, talata 9 hanggang 17. So ilang verses lamang po ito at ako na lamang po yung magbabasa. So samahan niyo lamang po ako. Makipokus po ako sa Matthew chapter 9 verses 9 to 17. Sa mga wala pong dalang Bible ay meron po dito naka-flash sa ating screen. Matthew chapter 9 verse 9 to 17. Po ang sinasabi, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Verse 10, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkasalong kumakain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Verse 13, humayo kayo at anuwain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Verse 14, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na taga-bautismo at siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Verse 16 to 17, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sidlang balat, kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sidlan. Sa halip, sinasali ng bagong alak sa bagong sidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Salamat po sa Panginoon sa mga talatang ito. Ito po yung pangyayari after po nung natunghayan natin kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nagpagaling ng isang paralitiko. Umalis po siya doon sa lugar na yon at nung umalis po siya doon, sa kanyang paghayo po ulit, ay nakita po niya ang isang tao, si Mateo. Sa ibang pangalan pong pangalan niya ay Levi. At si Mateo po ay merong trabaho. So di ba po kapag nakakatagpo ang ating Panginoong Jesus, yung pong kanyang mga tinatawag, halimbawa po si Simon. Ano po ang trabaho ni Simon? Siya ay mangingisda. At sa pagtawag ng Panginoong Jesus dun sa tao na yun, halimbawa kay Simon, tinatawag niya ito upang sumunod at merong purpose na gagawin sa buhay ng kanyang tinatawag. At dito po sa tagpong ito, yung pong kanyang tinawag ay si Mateo. At ano po yung kanyang trabaho base po doon sa ating binasa? Siya po ay nakaupo saan? Sa singilan ng buwis. Sa panahon po kasi na ito, yung mga Hudyo po, sila po ay nasakop ng Roma, mga Romano. At bilang sila po ay nasakop, kailangan po nilang magbayad ng tax. At si Mateo po, isa po siya sa mga tagasingil ng buwis. At ang tingin po sa panahong ito sa mga maniningil ng buwis ay hindi po maganda. Katulad po ngayon sa panahon ngayon, ano po ba yung tingin sa BIR? So kapag tinignan niyo po yung top 10 na madaming complaint na ahensya o sa ngayon ng gobyerno, isa po ang BIR sa nakaka-receive ng madaming complaint. So example lang po yon. Sa panahon po kasi nito, iba po ang tingin ng mga, lalo na po yung mga Hudyo, no, doon sa mga tao na naniningil ng buwis. Ano po ang kanilang tingin? Ang tingin po nila sa mga tao na naniningil ng buwis, kasama na po si Mateo sa tagpupong ito, ay isang makasalanan. Bakit po makasalanan? Kasi sa panahong ito, nadaraya o nandaraya yung mga maniningil ng buwis. Kung ano yung dapat nilang singilin, pinapasobrahan. Kaya
Iba ganun po yung nangyayari sa pagsingil ng tax. Minsan, tinataasan kapag ka alam na malaki yung iyong kinikita. At sa panahong ito, bukod sa tawag dito, sa dinaraya ng mga maniningil ng buwis yung kanilang sinisingil, tinuturing din silang marumi. Kaya po mamaya makikita po natin, merong nagtanong sa Panginoong Hesus, bakit kasalo niya yung mga maniningil ng buwis na ito? Bakit kasalo niya yung mga makasalanan? Kasi po sa panahon nga ito, iba po yung tingin kina Mateo. Sa verse 9 ang sabi, pag alis na Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Yung pong binanggit dito ng ating Panginoong Jesus, sumunod sa akin, si Mateo po ay isang maninilang buwis at sa panahong ito, kinamumuhian ang mga tulad po niya. Tinuturing silang traidor sa bayan, kinikilala sila bilang mandaraya at sakim, at tinuturing silang makasalanan. Walang mag-aakalang gagamitin po ng ating Panginoong Hesus o tatawagin ng ating Panginoong Hesus ang tulad po ni Mateo. Ngunit hindi natin makikita yung biyaya ng Diyos kung hindi po natin makikita yung buhay po na merong tulad si Mateo. Mamaya po makikita po natin na yun. Nakita natin kung paano ang ating Panginoong Hesus ay pumarito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Di po binanggit din po sa Juan, sa John chapter 2, kung di po ako nagkakamali, na parito ang ating Panginoong Hesus para sa mga naliligaw, upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At sa buhay po ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang ministeryo, katulad po ng tagpupong ito, nang makita niya si Mateo, nakita po niya yung buhay na isang makasalanan. Buhay na isang naliligaw. At dahil ganun po yung buhay ni Mateo, nakita po ng Panginoong Hesus si Mateo bilang isang buhay na kanyang tatawagin para sa isang responsibilidad. At ano po yun? Maging isang alagad. Sa John chapter 10, kapag tuloy-tuloy po natin yung basa, makita po natin si Mateo na siya po ay tinawag bilang alagad. Isa po siya sa 12 alagad o apostol ng ating Panginoong Hesus. At nung tinawag siya, sabi ng Panginoong Hesus kay Mateo, sumunod ka sa akin. Ano po yung ginawa ni Mateo? Siya ay tumindig at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang pagtawag po ng Panginoong Hesus ay isang pribilehiyo. Lalo na po sa isang makasalanan na ang tingin sa kanya ng kanyang lipunan ay wala ng pag-asa, marumi, at kasuklam-suklam. Ito po ay isang pribilehiyo. Bakit? Hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesus na ayusin mo muna yung sarili mo. Hindi niya sinabi na magbago ka muna. Hindi niya sinabi na linisin mo muna yung buhay mo before ka sumunod sa akin. Ang tanging gusto ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtawag ay sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang tunay po na pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay tunay ay ang buhay na hindi na kailangan pang magtanong kung bakit ako tinatawag ng Panginoong Hesus. Katulad po nung ginawa dito ni Mateo, di na siya nagtanong, bakit ako? Isa akong makasalanan. Baka kailangan ayusin ko muna yung buhay ko before po ako sumunod sa inyo. Wala pong ganun. Ang ginawa ni Mateo, tumayo siya at siya ay sumunod. Nang walang pag-aalinlangan, walang tanong kung sino siya sa lipunang kinabibilangan niya. Ang pagtawag ng ating Panginoong Hesus ay tulad po ng pagtawag kay Mateo. Sa isang taong hindi karapat-dapat. Tayo po ay niligtas ng Panginoong Hesus. Tayo po ay kanyang tinawag, hindi dahil na mayroong mabuti sa atin. We are not called because He see good in us. We are not saved because He see good in us. Ano po yung dahilan? We are called, we are saved dahil siya ay mabuti. Tayo ay niligtas, tayo ay tinawag ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil ang Panginoong Hesus ay mabuti.
At sa tugon po ni Mateo, makita po natin na ito yung tamang tugon ng isang taong tinawag at niligtas ng Panginoong Hesus. Nang siya ay tumundig, nang siya ay sumunod sa ating Panginoong Hesus, ano po yung kanyang iniwan? Hindi ko po alam yung illustration kapag meron pong naniningil ng buwis. Baka merong table or parang booth na nandoon sila nakaupo at may mga nakapila na sumusunod. Ay nakapila na nagbabayad ng buwis. At sa kanya pong pagtayo at pagsunod sa ating Panginoong Hesus, ano po yung kanyang iniwan? Iniwan niya po yung kanyang trabaho na tinuturing na marumi at kasuklam-suklam sa panahon na yun. At siya ay sumunod. Ano po ibig sabihin nun? Ano po yung makikita natin doon? Iniwan, sa pagsunod ni Mateo, iniwan niya po yung kanyang dating buhay. Ang kanyang makasalanang pamumuhay at yung kanya pong seguridad doon po sa kanyang trabaho. Kapag tunay po na tinawag ni Jesus ang isang tao, meron pong kailangang iwan katulad po ng kay Mateo. Hindi maaring hawak mo pa rin yung dati mong buhay kapag ikaw ay tunay na sumunod sa tawag ng Panginoong Jesus. Yun po yung makita natin sa verse 9 ng ating Panginoong Jesus. Pagtawag niya kay Mateo, makita po natin na siya ay pumarito upang tawagin yung mga makasalanan, hindi yung mga matuwid. At sa pagsunod sa tawag ng Panginoong Jesus, katulad ng ginawa ni Mateo, siya ay sumunod ng tunay. Iniwan niya yung kanyang ginagawa, yung kanyang dating pamumuhay, at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ano po yung next na tagpo sa verse 10 to 11? Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay na ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkasalong kumakain. Sa verse 11, nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? At nung narinig po ito ng ating Panginoong Hesus, ano po yung kanyang sagot? Narinig sila ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Sa punto pong ito ng tagpo sa pagkatawag po kay Mateo, tumuloy po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang bahay. At nung pagtuloy po ng Panginoong Hesus sa bahay ni Mateo, marami pa pong dumating. Siguro po in-invite or hindi po natin alam yung dahilan kung bakit sila nagpuntahan doon. Di ba po sa panahong ito, madaming sumusunod sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagmiministeryo. Kasi una, alam po ng mga sumusunod sa kanya, yung nagagawang himala. Siya ay nakakapagpagaling ng mga may sakit, katulad po nung nakaraang linggo doon sa tagpo, doon sa paralitiko na gumaling. Kilala ang ating Panginoong Hesus, siya ay sumisikat dahil sa kanyang mga ginagawa na himala. Kaya po sa puntong ito, nung pumunta ang ating Panginoong Hesus sa bahay ni Mateo, may mga sumunod. Sino po yung mga sumunod? Hindi mga matataas na tao. Katulad din po ni Mateo, ng mga maniningil buwis, mga publikano, at ganoon din po yung mga makasalanan. Ano po yung ginawa nila? Sila ay nakasalo ng ating Panginoong Hesus sa isang hapag. Sila ay sama-samang kumakain. At syempre, sa pagmimisyon ng ating Panginoong Hesus, mayroon pong mga taliwas, mayroong mga ayaw, mayroong mga galit na sumusunod din naman sa kanya. Para ano? Para mahanapan siya ng butas para siya ay mapigilan dun sa kanyang ginagawa. At sino ito? Yung mga Pariseo. Dito po makikita po natin na meron silang tanong. Ano po yung tanong nila? Bakit? Hindi naman nila direktang tinanong kay Jesus Christ eh. Sino po yung tinanong nila? Yung mga alagad. Ang sabi, bakit kaya yung taong ito nakikisalo sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan? Eh di ba, tinuturing nyo siyang guro? Kasi po yung mga Pariseo, sila po ay mga tao na ano po, mataas at matuwid yung tingin nila sa kanilang mga sarili. Sila po ay nagtuturo ng kautusan. At tulad ng ating Panginoong Hesus, nagtuturo din po siya ng patungkol sa kaharian ng Diyos na naayon din sa kautusan. Ngunit ano po yung kinaibahan ng Pariseo sa ating Panginoong Hesus sa pagtuturo? Yung mga Pariseo po, ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay sobrang taas at sobrang tuwid. Na dahil gano'n na po yung tingin nila sa kanilang sarili, hindi dapat sila makisalo. Hindi dapat sila makisalamuha. Hindi dapat sila makipag-usap, makidaupang palad sa mga tinuturing nilang marumi. Kasi nga, sila ay self-righteous. Matutuwid ang tingin sa kanilang mga sarili.
Kaya tinanong nila yung mga alagad, bakit itong si Jesus? Sinasabi niyang guro siya, pero nakikisalo siya sa mga makasalanan, sa mga pangit ang tingin sa lipunan. Ngunit, dahil ang alam po natin ang ating Panginoong Hesus ay makapangyarihang Diyos, all-knowing, alam niya, kahit hindi siya directly tinanong, sumagot siya. Ano po yung kanyang sagot? Nang marinig ni Jesus yung kanilang tanong, siya ay sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Ano po yung ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoong Hesus ay pumarito para magbigay solusyon at kagalingan sa sakit na meron ang mga tao. Kabilang na din po yung mga Pariseo. Ano po iyon? Yung kasalanan. Dumating ang ating Panginoong Hesus, siya ay naparito, siya ay nagkatawang tao hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga sugatan, para sa mga wasak, para sa mga nalulugmok sa kasalanan, para sa mga nawawalan ng pag-asa, at para sa mga tao na mayroong espiritual na karamdaman. Sino po yun? Yung mga taong kasalo po niya dun sa bahay ni Mateo. Siya ay naparito para sa kanila at tulad nila para sa atin na mga makasalanan. Mga kapatid, ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi ang kahirapan o ang sakit ng katawan o karamdaman na meron ng isang tao. Ang pinakamalalim na sakit ng tao na meron siya ay ang kasalanan. At si Jesus lamang po ang siyang tanging lunas. Sa panahon na ito, nakita ng ating Panginoon Jesus yung kalagayan. Hindi niya po binabaliwala yung mga Pariseo. Ano po yung nais niya? Kahit na ganun po yung nagiging respond ng mga Pariseo sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus, patuloy pa rin niyang binibigyan ng pagkakataon yung mga Pariseo. Hindi niya ginajudge, hindi niya kinokondemn na wala na kayong pag-asa. Nagsasabi siya ng mga bagay na dapat nilang marinig para kung dumating man yung pagkakataon sa buhay nila, na makilala nila talaga kung sino ang Panginoong Hesus. Darating at darating na maunawaan nila kung ano sinasabi niya. Na kayo ay tulad ng isang taong may sakit at naparito ako para ibigay yung lunas na yun na kailangan ninyo dun sa inyong karamdaman. Narinig nila si Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Sa verse 13, ito po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, habag ang nais ko at hindi ang inyong mga handog. Saan niyo po naririnig ito? Na hindi tinanggap ng Diyos yung ginagawa ng paghahandog kasi hindi na tama. Sa Hebrews, kapag ka nagsishare po sa Lord's Supper, sa Hebrews chapter 10, binanggit po doon, na hindi na tinatanggap ng Diyos yung handog na ginagawa ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Kaya ano po yung ginawa ng Diyos? Binigay niya ang ating Panginoong Hesus upang palitan yung unang handog ng panibagong handog ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nais ituro po ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo na hindi yung pagiging matuwid ninyo ayon sa kautusan yung tatanggapin ko, kundi yung pag-ibig na ituturo ko sa inyo, na ipapakita ko sa inyo, na papatunayan ko sa inyo, na siyang magiging dahilan para maging katanggap-tanggap kayo sa Diyos. Kasi po di ba ang tingin ng mga Pariseo, sa pagsunod nila sa kautusan, sa pagiging matuwid nila ayon sa kautusan, nagiging karapat-dapat sila sa Diyos. Pero hindi yon yung tunay na kalagayan ng kanilang puso na nakita ng ating Panginoong Hesus. Kaya binanggit ng ating Panginoong Hesus, habag ang ibig ko, hindi yung handog ninyo. Kasi yung tunay na laman ng puso ninyo ay hindi naman para talaga sambahin at purihin ng Diyos, kundi para sarili ninyo na ipakita na kayo ay matuwid. Pero hindi kayo matuwid
Magiging matuwid lamang kayo sa pamamagitan ng habag na ipaparanas ko, sa pamamagitan ng pag-ibig na ipaparanas ko, sa pamamagitan ng gagawin ko sa krus ng Kalbaryo para sa inyo na mga kasalanan. Kanina po binanggit ko, di ba? Tinuturo ng ating Panginoong Hesus yung mga bagay na yun para kung dumating sa punto ng buhay nila na makakilala sila at kilala nila ang Panginoong Hesus, mauunawaan nila. Kaya po binanggit ng ating Panginoong Hesus, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Maging yung mga alagad sa punto pong ito, hindi pa nila nauunawaan ang lahat. Kailan lamang po nila naunawaan yung lahat ng tinuturo, sinasabi, pinapahayag ng ating Panginoong Hesus. After na matapos po yung gawa ng ating Panginoong Hesus. After na muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus, sa kanila naunawaan ang lahat. Maging yung mga tao na tumutuligsa ay naunawaan yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus. After po nung tagpong iyon, may lumapit sa ating Panginoong Hesus. Sino po? Yung mga alagad ni Juan na taga-bautismo. At meron silang tanong, sabi po nila sa verse 14. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan, taga-bautismo, at siya ay tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Hinto muna po tayo doon. Bakit po kayo nagtanong yung mga alagad? Banggit po kasi dito, alagad ni Juan na taga-bautismo. Sa putong pong ito kasi, kung di po nagkakamali, patay na po si John the Baptist. Tapos, syempre po, dahil ang ating Panginoong Hesus na po mismo yung tawag dito, nagmi-ministeryo at wala na yung kanilang sinusunod, nagkaroon sila ng tanong. Ano yung tanong nila? Bakit po kami, maging ang mga Pariseo ay nag-aayuno, pero yung inyong mga alagad ay hindi? Bakit po kaya ganun yung tanong nila? Kasi po yung mga alagad ni Juan na taga-bautismo, katulad po sila ng mga Pariseo, na sila po ay nakakulong pa rin sa kautusan at hindi nila nakikita yung tinuturo, yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus na dapat nila ngayong sundin. Sila po ay nakakulong pa rin sa lumang tradisyon, sa relihiyon na meron po sila, na kanila pong kinamulatan, na kanila pong narinig sa mga tagapagturo. Kaya po kinapwestiyon nila ngayon, bakit kayo hindi po kayo nag-aayuno? Ano po yung sagot ng ating Panginoong Hesus? Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na ito, saka lamang sila mag-aayuno. Yung po kasing pag-aayuno para sa kultura po at tradisyon ng mga Hudyo, ito po ay konektado saan? Maraming bagay po kung bakit sila nag-aayuno. Pagdadalamhati, pagsisisi, pagninilay kung bakit po sila nag-aayuno. Tapos sumagot po ang ating Panginoong Hesus. Ano po yung sinagot niya? Pagdadalamhati baga ang mga abay sa kasalan ng isang lalaki kapag kasama nila. Hindi po. Ano po yung ginagawa nila? Sila ay nagsasaya, nagdiriwang, merong kagalakan dahil kasama po nila yung lalaking kinasal. Ano po ibig sabihin dito? Binibigyang diin po ng ating Panginoong Hesus yung kalagayan ng mga Hudyo, yung kanyang bayan, na babaeng ikakasal sa isang lalaking ikakasal. Naparito ang Panginoong Hesus para sa kanyang bayan upang magkaroon ng kagalakan ng kanyang bayan. Hindi para, ano po yung response sa pag-aayuno, ng pagdadalamhati. Hindi para magdalamhati, hindi para magsisi, hindi para magnilay. Kundi bigyan kayo ng kagalakan dahil narito na ako. Di ba ganun po yung sabi ng anghel sa mga pastol? Huwag silang matakot dahil merong magandang balita na magdudulot ng kagalakan sa inyong lahat. Kaya po, binibigyan din ng ating Panginoong Hesus na tulad ng lalaking ikakasal, kapag kasama niya yung mga abay, yung mga kasama doon, involved doon sa kasal, hindi sila nalulungkot. Sila ay nagsasaya. Kaya po, sinabi dito ng ating Panginoong Hesus, hindi na dapat kayo manatili dyan sa dati niyong buhay,
sa pagkakakulong ninyo sa tradisyon na nagpapabigat para sa kanila. Di ba po? Kaya nila kinuwestiyon kasi nabibigatan sila. Bakit ito hindi na nag-aayuno? Bakit yung mga alagad hindi na nag-aayuno? Kaya ang bigat-bigat ng pakaramdam ng mga alagad na nagtanong sa ating Panginoong Hesus. Kung gusto mangyari ng ating Panginoong Hesus, iwan nyo na yan. Yung kautusan na nagpapabigat sa inyo, narito ako, kilalanin ninyo na magaan, na mahabagin, na puno ng pag-ibig. Tapos nagbibigay po siya ng dalawa pang larawan. Sabi sa verse 16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong na ang bagong tela, babatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. So ito po ay illustration sa tela. Kapag po kasi bago ang tela, stretchable pa po siya. Tapos, kapag naluma na, ano na po yung nangyayari? Lumulutong, nawawala na po yung kanya pagiging stretchable. Ibig sabihin, yung luma na tela, hindi na kailangan pang kabitan ng bagong tela kapag nagkabutas. Kasi po, pag kinabitan po yun ng bagong tela na stretchable, ano pong mangyayari? Kapag hindi na po naging stretchable yung kinabit doon, aatras po, lalong lalaki yung punit. Kasi hindi na din po stretchable yung luma. Isa pa pong illustration sa verse 17. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sidlang balat, kapag ganoon na ang ginawa, puputok ang balat. Matatapon ang alak at mabawasak ang sisidlan. Sa halip, sinasali ng bagong alak sa bagong sidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Ganon din po illustration. Kapag meron pong sidlang balat, sa English po kasi wine skin, yung term, doon po sa lalagyan ng alak na tinutukoy po dito ng ating Panginoong Hesus. Katulad din po nung tela, kapag bago po yung wine skin or yung sisidlang balat, stretchable. Kapag nilagay mo siya ng alak, i-occupy na lang yun kasi kaya pa niya i-occupy. Pero kapag naluma na po yung sisidlang balat, kapag nilagyan mo ng nilagyan ito ng alak, hindi na siya stretchable, sasabog na lang. Ano po ibig sabihin nito? Kapag ang alak ay bagong alak ay ilalagay mo, dapat sa bagong sisidlan na din, hindi na sa luma. Ano po ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa dalawang illustration? Yung luma. Dapat yung luma ay iwanan na at itong panibago na yung gamitin. At yung luma ay hindi pwedeng mag-exist sa bago. Ano po tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus? Yung espiritual na buhay ng mga kausap niya. Kasama yung mga Pariseo. Kapag ikaw ay sumunod, nanampalataya sa Panginoong Hesus, meron at meron kang iiwan. At hindi dapat ito mag-coexist sa panibagong buhay na meron ka. Ano po yun? Yung pagiging makasalanan mo na pinatawad na ng Diyos. Yung kasalanan na yon ay hindi mo na dapat pagpatuloy pa. Kasi meron ng panibagong buhay na binigay ang ating Panginoong Hesus. Isang katotohanan na gustong ituro ng Panginoong Hesus sa lahat ng kausap niya sa panahong ito. Maging sa mga Pariseo, ang tingin nila ay matuwid dahil sa kautusan. Sa mga alagad, Juan na taga-bautismo, nakakulong pa rin na bibigatan sa kautusan. Kasi nandun pa rin sila sa dati. Sa kinamulatan nila, sa kinalakihan nila, na hindi nagiging sapat para maging magaan yung kanilang buhay. Dahil kapag nagkakasala sila, lalong nabibigatan. Kapag hindi nila nagagawa yung kautusan, lalong nabibigatan yung kanilang pakiramdam. Kaya ang gusto ng ating Panginoong Hesus, iwan nyo na yung dati na yan. At eto ko, bibigyan kayo ng bagong buhay, pag-asa na hindi mabigat. Yun po yung sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 26. Anong kanyang bibigay? Isang kapahingahan na hindi tulad ng kautusan, hindi tulad ng mga Pariseo. Yung dala niya, yung inaalok niya, yung binibigay niya sa lahat.
Hindi lamang po dun sa mga kausap niya sa panahong ito, kundi sa bawat isa po sa atin. Ang ating Panginoong Hesus, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, yung layunin po niya at misyon ay abutin ang mga makasalanan tulad ni Mateo, tulad ng mga ibang maniningil ng buwis, tulad ng mga makasalanan na nakasalo niya, at tulad ng iba pang mga tao na sumusunod sa kanya. Dahil ang nais niya ay magkaroon tayo ng mga bagay na to. Isang buhay na mayroong kagalakan, isang buhay na mayroong pag-asa, isang panibagong buhay, isang buhay na mayroong kapayapaan, na hindi maiaalok ng mundong ito, kundi ng ating Panginoong Hesus lamang. Tulad ng isang lumang tela, tulad ng isang lumang sisidlan ng alak. Kapag merong bago na ilalagay o ikakabit, hindi na dapat doon sa luma, kundi dito na sa bago, buhay na meron mula sa Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi patch, hindi pang tagpi lamang sa puso natin na merong kulang. Hindi siya pangpunan lamang doon sa kulang na meron tayo sa puso natin. Siya yung kabuuan ng puso natin. Bakit kabuuan? Kasi yung lumang puso na meron tayo dati, kung tayo ay hindi pa nananampalataya sa Panginoong Hesus, ay papalitan niya ng panibagong puso na buo, na puno ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, na tanging siya lamang yung makapagbibigay. Yung lumang pagkatao natin ay kailangan nating iwan, sumunod, humayo at patuloy na kilalanin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ano-ano po yung mga katotohanan dito sa ating napagbulay-bulayan mula sa pagtawag kay Jesus, mula sa mga illustration na binigay ng ating Panginoong Hesus sa tagpong ito? Walang makasalanang hindi kayang iligtas ang ating Panginoong Hesus. Ang relihiyon ay relihiyon lamang. Hindi ito makapagliligtas. Si Jesus ang sagot sa sirang buhay, sa wasak na buhay, sa lugmok na buhay na meron tayo. At ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus ang siyang magdudulot ng pagbabago sa ating mga buhay. Kaya po, salamat, papuri po sa Panginoon sa mga katotohanan na nagmumula sa pag-aaral natin sa kanyang buhay. Sa kanyang pagparito, inabot niya tayo kahit tayo ay hindi karapat-dapat, kahit na ang tingin sa atin ng lipunan ay makasalanan, naparito siya para abutin tayo, iparanas yung kanyang habag, bigyan tayo ng pag-asa at panibagong buhay.